Shoutout po. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kabenggador, mga kabirador, at mga ka-BBM. Welcome back na naman po sa panibagong live streaming natin, mga kababayan. Pasensya na, medyo late tayo nag-live. Di tayo naka-live kaninang tanghali. Pero palike and share po ng ating live ngayon dahil marami po tayong aanoin ngayon, tatalakayin. Bukod na dito kay Tiagong Dukit na nagtatali-talinuan at patuloy ang paghihingi ng simpatya sa kanyang mga alagad. Parang umiiyak na sa kanyang mga alagad, no, sad to say. Ganyan talaga nangyayari, no? Pagka ikaw mayabang ka. 'Di ba? Pagka mayabang ka, may posibilidad na tamaan ka ng tinatawag na gaba. 'Di ba, mga kababayan? Oh. Yan yung sinasabi natin dito palagi sa ating live, 'di ba? Na hindi ka naman 'di ba? Pero nagyayabang ka, magagaba ka, 'di ba? Idol ko si Chiquito. Oh. Diyan na po si idol ko si Chiquito. Shoutout mga solid VMB. Ayan. Oy, Maricoy. Ayan, shoutout sa iyo. Shoutout Miss Aquarius Girl, ayan. Shoutout Maricoy, ayan. Shoutout, kamusta buhay? Ayan, shoutout sa mga solid BBM dyan sa Macau, ano? Shoutout po sa inyo dyan. At ito nga, mga kababayan, yun lagi natin sinasabi, no? Ito po lagi natin sinasabi, maging humble po tayo. Okay? Kung nakakataas ka sa ibang vlogger, so be it. Diba? Always naman natin sinasabi yan, may mga magagaling talagang vlogger. Mga magagaling talaga sa discussion. May magagaling talaga na mga tinatawag na journalist. But, the thing is, isipin nating mabuti. Ilagay po natin sa utak natin. Huwag tayong maging mapang-abuso sa kung nasaan tayo. Diba, Ma'am Dolly Babes? Oh. Hello, Ma'am Dolly Babes, shoutout. At sa Danita, shoutout po. Huwag tayong mapang-abuso sa binigay sa atin na pansamantalang katanyagan. Aminado tayo, naging viewers tayo ni Christian Esguera, mga kababayan, aka Tiagong Dukit. Di bale, natin yan na Tiagong Dukit kung bakit tinatawag natin siyang Tiagong Dukit, no? May nalaman kasi tayo regarding dyan kay Tiagong Dukit, okay? Kaya tinawag nating Tianong Dukit, na? Ngayon, mga kababayan, dito muna tayo sa issue niya. Okay? Kahapon po, no? Parang nagpapasaklolo na siya. Kanino po? Nung isang araw pala, kahapon ba isang araw? Correct me if I'm wrong. Nagpapasaklolo na siya kay Sir Yamas. Ayan, shoutout kay Sir Yamas. At sa mga ibang dilawan. Alam nyo po, kwento lang natin. Nakabuild na po kami ng relationship. Good relationship, pagkakaibigan between some other Dilawan and majority in Pinklawan. Okay? Sa mga Pinklawan po, okay, majority po dyan, halos lahat po, no? Tato, ayan, shoutout. Lahat po dyan ay kabibes na po namin. Kasi para po sa darating na eleksyon, itataas po namin kung sino ang kandidato ng Pinklawan at some of Dilawan. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo, mga kababayan, kung saan pinupuri din natin para sa kaalaman lang ng mga ibang Dilawan na suwail. Kasi si Tianong Dukit, mga kababayan, itong si Tianong Dukit, okay, medyo napag-alaman natin, talagang medyo may katigasan daw ang ulo neto. Okay? Kaya pala, bukod na sa sinipa siya, okay, sa kanyang dating istasyon, napag-alaman natin na may pagka-rebelde pala talaga ito. Komunista, mga kababayan. May pagka-utak komunista pala talaga ito. Kasi marami palang issue di umano sa kanya na trabaho dati. Okay? Marami di umanong issue sa trabaho niya dati na marami siyang sinusuway.
Okay? Gaya nga ng sabi ko, mga kababayan, dito sa live ko, yung tito ko po ay nung nasa ABS pa, sila po yung may hawak sa mga yan. Which is sa mga ah, sa journalist. Yan po ang hawak nila sa mga entertainment. Okay? Alam niya ni Tiagong Dukit. Okay? So, to make the story short, mga kababayan, meron po pala talagang katigasan ang ulo nito at mapagpaimbabaw. Yun yung sinasabi natin Tingnan nyo, nawala siya doon sa network niya. Nawalan siya ng trabaho. 'Di ba? Tumakbo siya sa platform niya, which is sa YouTube. Sinuportahan natin siya. 'Di ba? Tapos dahil marami tayong naging kaibigan na mga dilawan. Sabi ko nga, itinataas din natin sila Senator Bam. Sinuportahan natin, pinromote natin yung para sa edukasyon. Dahil magandang bilyon, 'di ba? Para sa mga kabataan, para sa mga estudyante. Pangalawa, sinuportahan po natin yung kay Senator Kiko Pangilinan. Lahat ng mga batas nila ay sinuportahan po natin. Okay? Dahil nakikita natin maganda ang alin po, ang adhikain. Especially, ito pong si Senator Risa Hontiveros. Na mahal natin dahil mahal niya ang sambayan ng Pilipino, mahal ni Senator Risa ang alin po, ang mga kabataan at mga matatanda. Especially ang mga guro at ang mga public employee. Okay? Yan po yung mga batas na mga sinusulong nila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam. Okay? And especially, alam naman natin, kaibigan niya rin si Senator Sonny Trillanes. Na which is, kaibigan din natin mga kababayan, 'di ba? At siya po ay ating sinuportahan during election, magpasa hanggang ngayon, at paglaban po sa EJK victims. And all of a sudden, mga kababayan, nandahil sa komisyon, nandahil lamang sa iisang salita na binitawan, ni Tiagong Dukit, mga kababayan ko. Marami siguro nagtatanong sa inyo, ba't Tianong Dukit ang tawag ko? Mamaya po, kung may oras pa, itatalakayin natin yan. Pero baka sa susunod na lang. Maganda mapaisip siya, ba ito tinawag na Tianong Dukit nito? Di ba? May nalaman kasi tayo dyan. So anyway, balik tayo sa topic. Ito kasi ay nagbitaw po ng salita na hindi kaaya-aya para sa ating mahal na Pangulo. Ito, seryoso to Christian Esguerra. Seryoso to, pare. Lalaki sa lalaki. Vlogger sa vlogger, content creation sa content creation. Usapan ito. Unang-una sa lahat, bago ka sana nagbitaw kasi ng tanga si Pangulong Bongbong Marcos at si Pangulo ay kasabwat doon sa mga insertion na nangyari. Dapat kasi pinag-isipan mo munang mabuti, no? Pinag-isipan mo munang mabuti kung meron bang tatamaan. 'Di ba? Kung meron bang tatamaan or mapiperwisyo yung iyong kredibilidad bilang isang journalist. Kasi mga kababayan, no? Kasi ito, Christian, tinamaan ka na ng lintik sa totoo lang. Nakita na agad namin ang resulta ng iyong channel. Nakita na agad namin yung resulta ng iyong views. Nakita na agad namin yung resulta ng mga komento sa live mo. Imagine that, instead na nire-respeto at nakakakuha ka ng tamang respeto sa sambayan ng Pilipino, na nanonood sa iyo, mapaloyalista man yan, mapapinklawan man yan, at mapadilawan man yan. Instead na nakakakuha ka sa amin as loyalist, supporter, aminado kami, loyalista kami. Me, myself, aminado ko, I'm a loyalist. I'm a loyalist. Loyalista po ako. Okay? So, swerte ka, nakuha mo respeto namin. Just because, what? Just because, nagbigay ka rin ng magandang komento kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga loyalista. Dati nagpapahaging ka, may mga inaano ka kay Pangulo, pero okay lang yon. It's your freedom. Pero yung sinasabi namin dito kasi, nagbanggit ka kasi
salita na hindi kaaya-aya as journalist. Pinababa mo kasi yung tawag dito, pinababa mo yung iyong pagkatao. Pinababa mo yung iyong ideolohiya. Pinababa mo yung binibigay na sariling pananaw or perspective sa mga nangyayari sa bansa. Sa iisang salita lang, dahil lang sa iisang salita. Which is doon sa salitang tanga si Pangulong Bongbong Marcos. Eto, tandaan mo, Christian Esguerra, you are part of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Which is first time in the history, okay? First time na bumaba ang level ng mga journalist, tingin ng taong bayan sa journalist dahil sa'yo. Dahil sa kagagawan mo. 'Di ba mga kababayan? Shoutout po sa mga bagong dating. Si Reza First Family natin. Shoutout. 'Di ba? Dahil sa iyo nagkaroon ng mga bagay-bagay, no, na hindi pagkakaunawaan yung iba. Kami naiintindihan kami nila Sir Llamas. Naiintindihan kami nila Senator Sonny Trillanes. Naiintindihan kami nila Senator Risa. Naiintindihan kami ng mga ibang dilawan, pinklawan. Yun sa loobin namin, daan sa ginawa mong katangahan. Kasi katangahan po yung ano niya mga kababayan. Taxi Vlog, shout out Taxi Vlog, welcome sa ating live. 'Di ba? Katangahan po yung ginawa niya dito po sa kanyang live, 'di ba? Na nagbigay siya ng isang klase ng narrative na tinatawag niyang simple logic. Kaya nga sabi natin, sinunog natin siya. Sunog na sunog talaga si Christian Esguerra, mga kababayan, sa mga Bengador. Aminin na natin sa hindi. Kasama po ang mga ibang tumira na rin po, binanata na rin po siya ng ibang mga pinklawan vlogger. Even ang pinklawan vlogger po sa Facebook, tinira na rin po siya. At may mga kilala po kami. Sabi ko nga sa inyo may na-build na kasi kami na mga relationship, pagkakaibigan. Nagsasama-sama kami, nagkikita-kita kami. Nagkwekwentuhan kami, nagkakapi kami. Tamang kwentuhan about politics. Tamang kwentuhan about family and friends. About gathering. And all of a sudden, ikaw, ngangawa ka sa social media platform mo, which is dyan sa YouTube mo, ng mga bagay na sinasabi mong logic. O ipagpalagay na natin yung logic mo, sige, sakyan natin. Sakyan po natin yung sinasabi ni Chanong Dukit. Okay? Tatawa talaga Chanong Dukit ipagpalagay na natin na si Chanong Dukit ay valid yung reason niya. Okay, valid yung reason niya. Valid yung reason niya. Okay, valid yung logic niya. Pero kung valid ang sinasabi mo, yung logic mo, na kung hindi alam ni Pangulo na nakakalusot yung insertion, eto nga yung sabi ko ba't hindi mo masagot to? Bakit binito? Kung valid yung narrative mo, na may alam si Pangulo doon sa insertion, bakit binito? Yung budget insertion. Yung mga budget insertion. Sige nga, bakit binito? Kasi pagka eto kaya hindi niya inaano to mga kababayan. Kaya niya hindi sinasagot tong binito ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Llamas din mismo nagsabi niya. Si Sir Llamas din mismo ang naitalakay din nila yan sa mga segment nila sa 4 Alas, sa Facts First, 'di ba? At diyan sa mga interview ni Senator Sir Llamas. Ang binibisto ko tuloy si Sir Llamas Magse-senator ka ba, Sir Llamas? Hindi, ito yon mga kababayan. Yun yung sinasabi ko kung bakit hindi niya ma-debunk yun. Kasi alam naman niya sa sarili niya Kasi kung alam kung kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos sa insertion na yan, na sinasabi niya, hindi bibito ni Pangulo yun. Ba't ibibito ni Pangulo yun? Pakikinabangan niya yon at ng mga bata niya, if ever. Tama, mali. Kasi ginagamitan niya ng simple logic daw Di gamitan din natin ng simple logic.
'Di ba? Yung sinasabi niya. Oh. At doon papasok yung sinasabi ni Senator Pampilo Lacson about diyan sa insertion. Oh. Na ano po, yung binito ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung mga kaduda-dudang insertion. Nino po ng mga senador. Ito naman si Christian Esguerra, nasa ano ka, larangan ka ng politika, hindi ka updated. Siguro na ma-updated ka. Ginagawa niya kasi mga kababayan, ini-insert niya yung ano na yan. Oh. Ini-insert niya yan. Yung narrative na yan, mga kababayan, para kahit papano may makuha siyang simpatya. Okay? Sa ibang ano po, hindi nakapanood nung balita na yun. Kasi some of us, some of you, I'm sure, hindi rin kayo updated sa lumalabas na mga balita. Some of you kasi nakatutok lang sa aming mga vlogger, 'di ba? Sa aming mga content creation. 'Di ba? Real talk 'yan. Kaya nga sabi ko, dapat bago mo pinangalanan Christian Esguerra, yung segment mo na facts first, dapat may facts ka muna. Kasi real talk sorry to say nakikipagkwentuhan ka lang. Podcast is type of type of forum. Para lang kayo nagpo-forum diyan. Okay? Para lang kayo nagpo-forum. Ang podcast ay walang nilalatag na evidence. Ang podcast ay the usual komento ng bawat isa. Kagaya mamaya, magpa-podcast kami ni Boss Take sa kanyang channel, abangan nyo po. Regarding dito sa mga kaso-kaso, okay, na isasambulat, saan po? Sa ombudsman. So we have, of course, the, our own, tawag dito, our own debate, okay, dito sa mga ganitong klase ng mga kaso. Parang ang gagawin namin ni Boss Take dyan, magbibigay kami ng mga opinion. Kagaya ng ginagawa, ipapakita lang po namin kung paano ginagawa ni Christian Esguerra yung segment niya na facts first. Na which is walang facts. Diba? Ang nilalatag. Alam mo yan, sa sarili mo, nagyayabang ka diba? Nagyayabang po siya mga kababayan. 'Di ba? Siya una nagyabang Nagyayabang siya na 'di ba? Nag-training siya as journalist. 'Di ba? Nag-masteral pa siya. So bakit hindi namin nakita yung code yung tinatawag na code of ethics as a journalist? Ba't hindi namin nakita yung code ethics na yun? Kasi nawala po sa totoo lang nawala po yung ethics na yon as journalist nung gumamit ka ng word na tanga. Totoo yun, nawala yung pagiging journalist mo ron sa aspeto na yon. Diba? Kasi pag gumamit ka nun as a journalist, alam mo, para kang attorney. Christian Esguerra, alam mo sa sarili mo yon, di ba Ma'am Joby? Ma'am Chaicher, di ba? Alam mo sa sarili mo 'yon. Na pag gumamit ako nito, pwede kong mabalikan. Pwedeng mawala yung kredibilidad ko bilang isang journalist. Pwedeng maapektuhan lahat ng journalist sa buong bansa, even na mainstream media. Alam mo 'yon, para kang attorney, di ba? Alam mo 'yon. Di ba? Para kang teacher. Di ba? May lisensya ka as journalist. Diba? Binibigyan ka ng lisensya ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kaso nga, mga kababayan, sad to say po, nawala po. At nawala po yung kanyang dangal bilang isang journalist. At parang nadamay patuloy ngayon, diba? Parang nadadamay tuloy ngayon, nagra-grab sa nako-call out, nadradrag yung pangalan ng isang isang network na pinanggalingan niya, 'di ba? Dahil sa katarantaduhan niya, which is the ABS-CBN na sumipa sa kanya.
Di ba? Parang gusto tuloy, may mga nagko-call out na mga ibang tao na magpaliwanag ang ABS-CBN bakit sila nag-hire ng mga ganitong klase ng journalist. Na utak, utak empty, utak DDS, utak bastos, walang ethics. Di ba? Nakakahiya lang isipin na kailangan pang madrag yung mga ganitong kalalaking network kagaya ng ABS-GMA para may mapatunayan sila na may tinatawag silang code ethics as a journalist. Just because of this stupidity, tama ka, 'di ba, Ma'am Joby, of this guy, aka Chanong Dukit. Nawalan po ng nadadamay yung mga matitino na journalist, 'di ba? Na iniidolo natin, na pinapanood natin, na sometimes kinukuha na natin ng reaction just because naglalabas sila ng tinatawag na facts list. 'Di ba? Facts news. Itong facts first ni Christian Esguerra po walang facts. It's all about narrative and logic. Alam mo yon, Christian Esguerra, na hindi mo kailangan magsabi ng salitang logic dahil journalist ka nga eh. Hindi mo kailangan gumamit ng logic once you are journalist. You need facts. Kaya nga po ang nasasabi na lang niya sa live niya recently, magpaawa. 'Di ba? Magpaawa. Sinama na niya ulit si hindi nyo napansin binabara siya ni Sir Yamas. Saan ka ba galing? Double meaning po yun. Mga kababayan, mga kabengador. Double meaning po yung sinasabi ni Sir Yamas doon sa kanya. Saan ka ba galing, bundok? Ibig sabihin nun, ako na magpapaliwanag, baka hindi mo naiintindihan kasi, Chanong Dukit. Baka hindi mo lang kasi naiintindihan. Ito po kasi si Chanong Dukit, 'di ba, binato niya si Pangulong Bongbong Marcos ng tangan salita. Salitang tanga, 'di ba? Si Pangulo. Kaya sinabihan siya ni Sir Yamas na sa kabagaling na bundok. Ibig sabihin nun, parang hindi ka naman nasa social media. Parang wala ka naman sa pagiging media kung makapagsalita ka. Ganun po meaning noon, kung mag-isip ka. Hindi ka naman siguro taga-bundok. Chanong Dukit. Yun ang ibig sabihin ni Sir Yamas. Yun yung ibig niya sabihin. Yun yung ibig niya sabihin dito. 'Di ba? Wala nang iba. Kasi para kang nga naman ang galing sa bundok at wala kang nalalaman. 'Di ba? Oo. Yes po. Alam niya mga kababayan, alam niya Mama Luisita, alam niya po na may presidente noon, mga nagdaan na presidente noon. Pansinin niyo, tanging si Pinoy lang ang hindi niya binabanggit. Nakafocus siya kay Duterte at kay Marcos. Diba? Wala tayong against kay Pinoy wala tayong against kay Pinoy. Kaya lang nagdadrag na naman yung pangalan ni Pinoy, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kaya na-drag si Pinoy dito dahil nga po sa kagaguhan nitong tao na to. 'Di ba? Kagaguhan ng tao na to. Ngayon may marami nagsasabi pinklawan yan, pinklawan. Kung ako sa inyo, mga pinklawan na mga kaibigan natin, batukan nyo to. Pakibatukan to. 'Di ba? Nawawala sa alignment to. Nawawala sa alignment. Kasi sa totoo lang, alam din ng pinklawan ng Dilawan kung gaano kalakas ang loyalista, ang kapangyarihan sa pagboto ng mga loyalista. Ang mga loyalista hindi mo mabibili boto niyan. They born as loyalists. Alam nyo yan, alam ng mga solid loyalista yan. Dahil ako pinanganak ako, loyalista na ako. Dahil yung pamilya ko loyalista na, 10 ng angkan ko loyalista na.
May mga naiba lang sa panahon ngayon. Pero tubong, ano kami, tubong loyalista kami. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.